Mga Pinoy, panalo nga po sa kanilang laban sa Thrilla in Manila 2 kagabi mga boss, October 29. Pero marami pong bumagsak. So pag-uusapan natin ngayon yung panalo nga po ni Martial na bumagsak to. Si Carl James Wonderboy Martin bumagsak din mga boss. Pero si Tapales panalo via knockout. At si Iman Bacosa panalo rin, Melvin Jerusalem panalo rin. So yun yung pag-uusapan natin. Pero bago yan, intro muna. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng sports. So sabi ko nga mga boss, congratulations nga po sa lahat ng mga Pinoy na nanalo nga po kagabi sa Thrilla in Manila 2, 'di ba? Ngayon mga boss, medyo yung pag-uusapan natin ngayon controversial, kakaiba mga boss dahil sa ibang mga vloggers, yes, panalo talaga sila. Pero sa napanood ko mga boss, itong uunahin ko mga boss, yung kay Yumar Martial, congratulations kay Martial mga boss sa kanyang panalo, no? Panalo siya via majority decision. Siya na ngayon yung WBC International Champion. Ngayon, bumagsak nga po si Martial mga boss, Yumar Martial, kahit nanalo to. Bagsak siya mga boss sa round number 3 at round number 10 kay Eddie Colmenares nga po. Ang nangyari sa laban mga boss, maganda yung combination nitong si Yumar Martial pero hindi niya nagawang pabagsakin. I-knockdown, i-knockout yung Eddie Colmenares mga boss. Instead, kapag natatamaan, kapag nagpapalitan sila ng suntok mga boss, kapag bumabawi ng suntok si Eddie Colmenares, abay si Martial pa nga po yung nasasaktan at talagang natatamaan, natutumba sa laban. So yun nga, sa round number 3, bagsak nga po si Martial mga boss. Nagulat yung boxing fans doon na instead, dahil si Martial yung pressure fighter, nagbabato ng mga combination, natatamaan naman talaga ni Martial mga boss ng mga combination si Colmenares, kung saan masasabi natin maybe nasaktan ng konti pero hindi talaga yung na-knockdown, nagrugi mga boss. So habang bumabato si Martial mga boss sa round number 3, natamaan to ni Colmenares ng solid at bagsak nga po to. Nakabawi ng konti si Martial mga boss ng mga combination. Pagdating sa round number 10, akala ko na pababagsakin o na-knockdown, knockout ni Martial yung Colmenares. Pero natamaan na naman to ng solid mga boss. Siya na naman yung bumagsak sa round number 10. Pero yun nga, congratulations pa rin kay Yumar Martial mga boss. Comment down below ano yung masasabi nyo na bumagsak si Martial mga boss sa round number 3 and 10 pero panalo pa rin. So again, congrats and salute pa rin kay Martial mga boss. Next is kay Carl James Wonderboy Martin, kung saan maganda rin yung laban mga boss. Dahil nga po, hindi basta-bastang boksingero yung nakalaban niyang si Aran Dipain mga boss. Dahil ito yung nakalaban ni Naoya Monster Inoue, kung saan nga po bumagsak to kay Inoue. Akala ng iba mahinang nila lang to. Mahinang kalaban pero top contender mga boss, no? Sa ibang sanctioning bodies. Hindi to kilala mga boss. At nakilala ko rin to dahil sa laban ni kay Naoya Inoue. Pero ito nga po, akala ko kayang pabagsakin o i-knockout nitong si Carl James Wonderboy Martin. Pero yun nga, napabagsak niya. Pero medyo controversial yung bagsak ni Martin at yung bagsak niya mga boss. Dahil kung sa replay, papanoorin natin, medyo daplis yung pagkatumba ni Martin mga boss. Sa round number 3 nga, bumagsak si Martin. Maganda yung mga patama ni Martin, yung kanyang footwork, yung kanyang speed, diba, hand speed, yung mga combination, yung kanyang mga taktika, mga boss, strategy, game plan. Natatamaan niya ng solid naman si Aran Dipain mga boss. The problem is, hindi nasasaktan si Dipain mga boss. Nag-showboating to at talagang, diba, medyo inaasar pa niya si Martin every round sa mga boss na come on. Diba, gumaganon pa sa crowd. Si Martin din medyo nag-showboat. Pero, diba, ang crowd ay talagang sumusuporta kay Martin mga boss. Nagulat ngayong iba, yung karamihan mga boss. Dahil sa round number 3, bumabato si Martin ng mga combination pero natamaan ng solid itong si Martin at bumagsak nga po to. Pero kung sa replay nga, kung papanoorin mo, medyo nadulas ng konti, na out of balance si Martin pero binilangan nga ng referee. So counted yun na knockdown sa round number 3. And then nakabawi si Martin mga boss pero natatamaan siya ng solid every rounds, diba, ni Dipain ng pa isa-isa. So kaya nanalo si Martin dito mga boss kasi magaganda yung kanyang mga patama, malilinis at maganda yung kanyang combination at tumatama din talaga kay Dipain ng Thailand.
Ngayon sa round number 9 mga boss, yun nakabawi si Martin, tinamaan din ng solid ni Martin. Pero yun nga kung instant replay mga boss, medyo na to balance din ng konti sa ibang angle mga boss. Pero sa iba din namang angulo mga boss, napabagsak ni Martin. So again, importante binilangan ng referee, counted yun na knockdown. So again, congratulations Martin, panalo via, 'di ba, unanimous decision. So salute pa rin kay Carla Miss Wonderboy Martin. So ngayon kay Melvin Jerusalem, late na to mga boss ng gabi, no, mga alas 12 na o alauna ata to. Medyo nga hindi ko natapos to kasi nakatulog ako mga boss eh. Pero nalaman ko na panalo pala si Melvin Jerusalem via unanimous decision. So congrats and salute kay Melvin Jerusalem mga boss, na depensa niya yung kanyang WBC title, world title. Eto mga boss, Eman Bacosa, anak ni Manny Pacquiao, nagpakitang gilas nga po sa harapan ng kanyang pamilya, ng kanyang ama na si Manny Pacquiao. Panalo to via UD o unanimous decision. So salute and congrats kay Eman Bacosa. Ito, napahanga ako kay Marlon Tapales mga boss, dahil yung kalaban niyang si Toro mga boss, no, matibay, matikas yung kalaban niya, and bumabato din talaga ng solid shots. Akala ko mapapabagsak din niya si Tapales eh, 'di ba, mga solid yung mga patama ni Toro. Pero yun nga, ni-knockout po ni Marlon Tapales yung kanyang kalaban na si Toro, 'di ba, sa round number 6, kung saan hindi na nga po to lumuhod to, at nabinlangan ng referee, hindi na po nakabangon. Hindi na kinaya yung suntok ni Marlon Tapales. So solid yung pagkapanalo ni Marlon Tapales. Sa lahat ng mga Pinoy, ako mga boss, hindi ako bias dito, no. Yes, bias ako pag may maglalaban talaga na ibang lahi versus Pinoy. Pero pagdating sa score mga boss, pagdating talaga sa decision, kung ano yung napanood ko, sasabihin ko sa inyo kung sino talaga yung mas may lamang mga boss. So si Tapales, solid yung pagkapanalo niya. TKO talaga mga boss, solid. Si Eman Bacosa din, okay, unanimous decision, okay din mga boss. Si Carla Miss Wonderboy Martin, panalo rin, okay okay sa akin yung decision ng judges na unanimous decision, kahit napabagsak kasi bumawi din si Martin at malilinis. Talagang yung mga suntok ni Carla Miss Wonderboy Martin mga boss, tumatama din naman kay Dipain, kahit natatamaan to ng 1 or 2 punches ni Dipain na solid. Talagang masasabi natin na, 'di ba, naalog si Martin. Pero napabagsak niya sa round number 9. So salute kay Martin, maganda yung combination. Kay Marshall lang mga boss, sabi ko nga, yung suporta ko lahat sa mga Pinoy, and congrats, saludo sa inyong lahat. Kay Marshall mga boss, medyo okay naman yung pagkapanalo niya mga boss, pero dalawang beses siyang bumagsak sa round number 3 and 10. So si Colmenares hindi bumagsak Hindi siya bumagsak. Natamaan lang siya ng mga malilinis din talaga na suntok na combination. So akala ko talo mga boss sa laban na to. Kagabi napanood ko, sabi ko, oh my goodness, parang talo din dito Pero sa decision, panalo si Marshall mga boss. Panalo si Marshall, so via majority decision. So sabi ng iba, close fight, dapat draw yun, dapat daw. So sa laban ni Marshall mga boss, akala ko talaga natalo siya. Sabi ko nga, totoo ko dito mga boss, susuportahan ko yung mga Pinoy. Bago yung laban, 'di ba? Manalo matalo, Pinoy pa rin tayo. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo kong napanood, 'di ba? Hindi pwede na hindi natin sabihin kung ano yung pananaw ko sa laban. My own personal opinion lang to. Comment down below kung sa tingin niyo panalo si Marshall or natalo si Marshall. Comment down below mga boss, babasahin natin yan. Importante din yung opinion nyo. Hindi pwede yung lahat na lang na opinion para sa akin, galing sa akin, sa inyo din. So comment down below, babasahin ko yan mga boss. 'Di ba? So sa akin nga, akala ko natalo si Marshall, pero panalo pala mga boss. So again, congrats pa rin kay Yumar Marshall. Panalo to sa decision sa judges mga boss. So yun lang mga boss, para palagi updated sa ating mga legit and hype na kwentuhan sa mundo ng boxing. Huwag kalimutan mag-subscribe. Salute, peace out, and Elgin nga pala ang number 1 supporter ng mga Filipino boxers. Yun lang mga boss. Diba?